So, ayan, imagine mo mga ka-antrip ito. Itong smash na ito ay bumili ito ng regulator dito sa shop ng mga, siguro mga 3 days or 4 days ago na. And then, bumalik dito. Ang bungad sa akin ay, ma'am, ano po, papalitan namin yung yung regulator kasi sira po. Sabi ko, paano naging sira? Sinong nag-check? Tapos, ayun sabi niya, pinagawa nila na sa mekaniko doon sa kanila, pero ayaw daw gumana pa rin nung ilaw, nung busina, ayaw din gumana nung ilaw doon sa neutral ng kanilang motor na Smash 115 nga. So, sabi ko, marami kasing yan, maraming dahilan kung bakit ganon. So sabi ko kung gusto nyo para hindi kayo pabalik-balik at ayokong mag-refund niyan kasi nga hindi dito ginawa sa shop. Tapos ilang araw na ang nakalipas, wala kaming refund replace kapag sa mga electrical. Sabi ko ipagawa nyo na lang po dito, ipa-check nyo po dito sa mekaniko namin at least dito. Para kung talaga yung item ang defect, makakuha tayo kaagad ng bagong item para testing kaagad at magamit at matroubleshoot na maayos. So, pumayag naman siya. Sabi nila okay. So, upon checking, ayun na nga, tinest na lahat. Unang testing ng regulator ay hindi nga niya mapagana yung ilaw. Tapos, kulang ang lakas ba? Parang nalulunod. So, chinek na, nagkuha na ng test light ang mga mekaniko, ang battery chinek na. So yun, napag-alaman na mahina pala si battery. Kaya kahit bago itong si regulator, hindi niya pa rin kayang paandarin ng maganda, ng hindi parang lunod, tapos hindi niya mapailaw yung mga yung ilaw, busina, at saka even yung sa neutral na ilaw, hindi niya kaya. So sabi ng mekaniko, itry namin na palitan ng battery. So, binigyan ko ng battery. So, pagkabit ng battery, pag-test ulit, same pa rin ng regulator, hindi pinalitan. Pagkabit ng battery, bago pala pinalitan ng battery, so, voltmeter yung battery niya. Patay talaga, hindi kayang magpailaw kahit sa test light. So, nag-decide na nakabitan ng bagong battery. At ayun nga, naging okay. So, gumanda ang andar, umilaw ang mga ilaw sa neutral, busina, starter, lahat. So, imagine yung mga ka-antrip, kung hindi siya matutroubleshoot ng maayos, ganun ang gagawin ng mga customers natin. Pero yung pagbili po ng regulator, hindi ako ang binilhan, yung asawa ko. So, supposedly, kapag mga ganyan po ang binibili, mas maganda talaga sa shop, or kung mas maganda talaga doon sa marunong, kasi sa shop din daw nila pinagawa yun sa may mekaniko din, pero hindi dito sa amin, sa malayo, doon sa kanilang lugar. Tapos yun ang sabi na regulator daw, sira daw ang regulator na naibigay sa amin. So naghahanap pa siya ng original na Suzuki brand. Sabi ko, original Imarflex brand po yan at magandang brand po yan. So far yan ang ginagamit talaga naming brand sa tinagal-tagal kasi magandang brand po yan. Sabi niya, yun nga po kasi, sabi ng mekaniko dun sa amin, sira. Kaya yun, kinonvince ko na siya na ipagawa at patingnan dito sa amin. Kasi, ang plano ko noon, kung talagang defective yung item, kasi hindi talaga yun maiwasan, sa dinami-dami, mayroon na hindi maiwasan, pero bihira pong mangyari yun. At saka sa dinami-dami na ganun ang ginagamit, yun na brand ang ginagamit sa sa mga Smash Shogun. Actually, pare-pareho lang naman yan, basta't battery operated, yung kulay green. Wala namang ganun na case na defective yung item. So, sabi ko, baka napundi, baka may grounded, ganun. Sabi ko, patingnan na lang talaga. Ayun, binusisi nga ng mga mekaniko, yun talaga ang kanyang battery. As in, dead pala yung kanyang battery. Kasi ang tagal na rin pala ng kanyang battery sira na nakakabit doon. Although kung wala mang kinalaman yun, kaya bumigay na lang din ang regulator. So, nung pagpalit ng regulator, okay na siya kaagad, at pagpalit ng battery, sabay sinang pinalitan. So, ayun ang tips ko sa inyo mga ka-antrip, huwag kayo basta-basta na magbenta ng mga regulator ganyan, lalo na kung hindi na troubleshoot, or kailangan pag nagbenta kayo ng regulator, lalo na sa mga battery operated, yun ba yung mga Smash, mga
Mio, mga XRM 125, Wave 125, yung mga kulay green ang ang regulator ng mga 4 pins, ay tanungin nyo kung may battery ba yung motor. Kasi kahit bago yung regulator, okay pala ang regulator, kung walang battery or dead na ang battery, sira na ang battery, hindi pa rin gagana yung mga gusto niyang paganahin doon sa kanyang motorcycle. So ang pagbibintangan nila ay yung pyesa kaagad. Yung kung naniwala ako na yung pyesa kaagad yung pinagbintangan, what if magpa-refund lang sila, 'di ba? So na testing tapos hindi natin alam kung talagang ginamit doon yung motor. Sasabihin lang kasi yan nila minsan hindi nila gamit, pero sa totoo nagamit, tapos baka na dead na lang tulad nun 4 days, 3 or 4 days. So ayun po, itanungin nyo sila palagi para iwas yung pabalik-balik at hindi kaagad pangbintangan yung ating pyesa at sasabihin pa naman kaagad, local siguro ito kaya sira. Wala bang original? Pag sabihan mo naman ng original, lalo na kung ang presyo is medyo malayo dun sa original brand din naman yun na MR-Flex, hindi lang Suzuki brand. Talaga na naman sabi, ay mahal pala, dyan na lang. 'Di ba? Minsan nakakayamot din talaga at nakakainis. So, yun lang po ang may share ko sa inyo about dito, kasi masakit po yan sa ulo at nakakayamot po yan sa atin bilang mga shop owners po kapag ganyan yung kanilang mga ginagawa. Thank you. Bye-bye.